Sa unti-unting paglinaw na investigasyon sa nangyaring pagsabog sa 2 Serendra Condominium sa Taguig, emosyonal na humarap sa media ang may-ari ng Unit 501B kung saan nagmula ang pagsabog. Galing pa sa Amerika si Ginang Marian Caiton at nakikipagtulungan ngayon sa investigasyon. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Kasi bahay ho namin yun. Pinaghirapan ho namin ang pagbili ng bahay. It came from a hard-earned money. Hindi nakapagpigil ng emosyon ng may-ari ng 2 Serendra unit kung saan nagkaroon ng pagsabog nang alalahanin kung paanong nauwi sa wala ang pinuhunang tirahan. Mula sa Amerika kung saan nakatira kasama ng pamilya, napauwi ng wala sa oras si Marian Caiton para makipagtulungan sa investigasyon at maghain ng sinumpaang salaysay at iba pang dokumento. Uuwi nga ho kami ng December kaya ho namin pinarenovate. Excited ho ang buong pamilya. Tapos ganun ho. Tsaka ho, paano kung nandoon kami? Mga anak ko. The objective is for her to be able to show to the investigators that she should be cleared from any and all responsibility in connection with the blast. Sandali raw nagkaharap sina Caiton at Interior Secretary Mar Rojas. Binisita na ni Caiton ang kaibigan ng kanyang tiyahay na si Angelito San Juan na pansamantalang tumutuloy noon sa kanyang unit. Nagtamo si San Juan ng hanggang 3rd-degree burns dahil sa pagsabog. Bagamat bumubuti ang lagay, nasa ICU pa rin ang biktima at aabutin pa raw ng ilang linggo bago siya tanggalan ng tubo na tumutulong sa kanyang paghinga. In the state of shock pa rin, and ang gusto po sana namin, hopefully sana po makarecover na po si Angelito San Juan doon sa kanyang condition, and then yung family mo namin makarecover na rin. Nanindigan ang kampo ni Caiton na walang kinalaman sa pagsabog si San Juan. If they go through yung mga nakita nila dyan sa blast na yan, wala po silang makikitang sigarilyo, wala po silang makikita na lighter or anything which could have been the trigger for that explosion. And the reason for that is that Mr. San Juan is not a smoker. Nagpaabot na rin si Caiton ng pakikiramay sa mga naulilan ng 3 nasawi matapos mabagsakan ng tipak ng pader mula sa kanyang unit ang sinasakyan nilang truck. Sa ngayon, hindi pa rin pinapayagan makabalik sa 2 Serendra ang mga residente hanggat hindi pa ganap na tapos ang investigasyon. It all depends on the response of Ayala Land. If they remove the gas system or if they do a thorough check and put safety systems in place, I would trust them. Bernadette Reyes, GMA News.